Hindi daw kasi kinagat yung pasabog ni Amy Marcos. Hindi kinagat ng mga kababayan natin, ng taong bayan. Siyempre kakagatin yan ng mga DDS. Sila lang. Siyempre ang pinaka-intensyon na si Amy Marcos ay kagatin niya ng mas nakararami. Galitin ang taong bayan para patalsikin ang nasa Malacanang. Hindi nagtagumpay. Ang dami na pong attempts. Ano nangyayari sa inyo? Kaya, dahil nga hindi nagtagumpay, eto daw ngayon ang narrative netong mga DDS, lalo na po si Harry Roque. Sana daw, noon pa nagsalita etong si Amy Marcos para hindi na daw naaresto at nadala sa The Hague si Digong. Yun pala. Sana daw noon pa nagsalita. Ay kung sabihin din daw ng mga kababayan natin, sana noon pa nagsalita si Amy Marcos para hindi na nabuo ang unity team at wala nang marami pa, mas marami na nabudol. Sana ganon. Abay, etong si Harry Roque talagang pinaninindigan daw na kinidnap nga si Digong. Ayan, yan tuloy ang napala nyo. Kasi kung talagang kinidnap si Digong, edi sana nagbigay na lang kayo ng ransom. Wala daw bang nahingi ng ransom sa inyo? Wala daw bang bilyon-bilyon ang mga Duterte para ibigay sa kumidnap? Magbigay sana or nagbigay daw sana kayo ng ransom para agad-agad ding naibalik si Digong. Ang saklap. Sino daw kasi ang makikinig sa mga katulad ni Zaldico, Amy Marcos, at lalong kay Sara Duterte? Kasi yung tatlong yun ang sunod-sunod na nagsalita na tila ba umaasa na yung kanilang pahayag ay paniniwalaan agad ng taong bayan at mag-aalburuto nga sa galit para patalsikin ang nasa Malacanang. Walang nahita. Ulitin lang natin sana daw mas maaga na siyang nagsalita. Kasi kung mas maaga siyang nagsalita, hindi na daw siguro na-kidnap si Digong papunta sa The Hague. Yan po ang pahayag na itong si Harry Roque na isang lawyer na hanggang ngayon ay ganyan pa rin ang kanyang narrative na kinidnap si Digong. Ngayon, Mr. Harry Roque, ang asikasuhin mo ay yung kaso mo dito sa Pilipinas dahil malapit na rin na i-cancela ang pasaporte mo. Good luck!